Alright, mega love shoutout mga absat. Ito, pakinggan natin si Attorney Rene Bueno mga absat, no? Ang title niya dito is kaka-upload lang niya to 1 hour ago, kaninang alas 10. So, krimen ng minor de edad. Ligtas nga ba sa kulungan ang mga suspect sa Tacloban? Okay, tuloy. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay hihimayin po natin itong napakabigat pero napaka-importanting issue. At noong isang araw nga po ay may malagim pong insidente na naganap dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. At dalawang menor de edad po, no? Isang 14 anyos at isang 15 anyos ang involved dito sa insidente na to. Sila pong dalawa ang ayon po sa mga balitang ating nabasa ay nagpusit po ng isang 9mm at isang 38 caliber na baril, no? Revolver to sa loob ng kanilang paaralan. Ang ginawa, namaril sila at unfortunately, 3 estudyante ang pumanaw habang yung iba naman po ay seryosong sugatan. Nakakabahala po itong ganitong klaseng pangyayari, lalo na nangyari sa isang public school. Siyempre, ang reaction po ng mga netizens sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter o yung X ngayon, ang sinasabi ng mga netizens, ibitay na yan. O kaya ipakain na yan sa buwaya o sa pating. Pero bilang mga sibilisadong tao po tayo at tayo po ay rumirespeto sa mga batas na umiiral dito sa ating bansa. Hindi po natin pwedeng pairali ng emosyon. So let's look at this gamit po ang 3 anggulo. Unang-una, tingnan natin yung juvenile law at ang proseso ng trial. Importante pong malalaman natin yan. No? Yung pananagutan ng paaralan, yung school liability at ang gera ng jurisdiction sa pagitan ng NBI at ng Senado. Wala ako ng tubig ko. Sa tubig lang. Wala ako ng tubig. So, ano po ang magiging pananagutan ng mga suspect sa ilalim po ng Juvenile Justice Act? Dito sa Pilipinas po, hawak tayo ng Republic Act number 9344. Ito po yung tinatawag natin Juvenile Justice and Welfare Act na inamyendahan na po ito ng Republic Act 10630. Okay, so dahil magkaiba ang edad ng dalawang suspect, dito, magkaiba rin po ang trato sa kanila ng batas. Yung isa po kasi 15 anyos, di ba? Nabanggit ko kanina, 15 anyos. Yung isa naman 14 anyos. So yung approach ng batas dito, magkaiba when it comes to liability and how they will be tried in court at paano ang trato sa kanila. Okay, ganito po yan. Yung 14-year-old suspect under the existing law, kapag ikaw ay 15 anyos pababa, meron kang absolute exemption from criminal liability. Okay? So ano ibig sabihin nito? Uuwi na ba siya sa bahay nila para magpatuloy sa paglalaro ng Mobile Legends? No way, di ba? Nakapatay yung bata, di ba? Dahil seryosong krimen, ang murder o kaya homicide, automatic siyang dadalhin sa Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ito po yung tinatawag na bahay pag-asa. Dadalhin siya sa loob ng bahay pag-asa. So hindi siya dadalhin sa kulungan. Sa bahay pag-asa, ito po ang pagkakaalam ko, ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Department of Social Welfare sa DSWD. Ito po ay isang mandatory rehabilitation environment. Hindi siya ikukulong kasama ng mga matatandang kriminal sa bilibid, may mga tato, no? Pero hindi naman siya pwedeng gumala sa mall at mag-shopping habang siya ay nasa ilalim ng jurisdiction ng bahay pag-asa. Okay? Paano naman po yung suspect na 15 years old and 1 day? Okay, diyan tayo may tinatawag tayo diyan na discernment test, no? Ang suspect kapag lagpas ng 15 years old, no? Ibig sabihin 15 years old and 1 day and above. Medyo may thriller ang batas natin diyan. Pasok siya sa edad na kailangang dumaan sa tinatawag na discernment test. Dito kailangan patunayan, no, sa piskalya na alam ng batang ito yung kaibahan ng tama at mali. Habang kinakalabit niya yung baril na hindi parang naglalaro lang siya ng video game. So malalaman mo dito during the investigation, alam ba ng batang ito yung kaibahan ng tama at mali, no? Bago o habang ginagawa niya at after niya nagawa ang kanyang criminal act na pagbaril sa kanyang mga kapwa estudyante sa loob mismo ng kanyang paaralan. So dito importante itong stage na ito, no, para malaman kung siya ba ay parurusahan agad ng ating batas. Ang tanong paano kung pumasya siya sa discernment test?
Ito yung para malaman kung alam ba ng bata na tama ba yung ginawa niya o mali ba yung ginawa niya. So kung pumasta, ang tanong dito, may trial ba agad? Ang sagot, may trial agad, no? Kasi alam ng bata yung tama or mali, di ba? So proceed tayo sa trial. Hindi po iintayin ng korte na mag-18 anyos muna ang bata bago simulan ng paglilitis. Ang tawag sa kanya ngayon ay child in conflict with the law. Okay? So yan yung 15 years old and 1 day and above but below 18 years old. Dahil ang krimen sa Tacloban po ay naging multiple murder to no? Madaming nasugatan, 3 yung namatay. So ito may parusang mahigit to sa 6 na taong kulong to. Hindi ito pwedeng daanin sa diversion program sa barangay level. Alam niyo naman sa barangay yung mga minor na krimen lang at usapin ang dinadala dyan. Okay? So diretso po agad ang kaso sa family court. Regional trial court, family court. Okay? Ang trial po ay tuloy-tuloy. Magsasalita ang testigo at ilalatag ang ebidensya. Ang tanging pagkakaiba po dito, sarado po sa publiko ang family court or regional trial court para bigyan ng proteksyon, siyempre, yung privacy ng minor de edad na bata, kasi below 18 years old, although 15 years old and 1 day and above. Okay? Ngayon, ganito mangyayari. Kung natapos na po ang trial at hinatulan siyang guilty, ang tanong ulit, ipapakulong ba yung bata? Yan. Ang sagot natin, hindi po. Dito na papasok yung tinatawag sa batas na automatic suspension of sentence. Ito po ay nakasaad sa Section 38 ng Republic Act 9344. So dito hanggat maaari, maganda itong batas na to na inakda ito ni Francis Kiko Pangilinan. Hanggat maaari, binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay yung bata. No? At iniiwas natin siya ng makahalubiloy talaga at mga tunay na kanilang matatanda na. Okay? So imbis na sa bilibid o sa mga regular na kulungan ng matatanda, ang minor de edad po ay dadalhin at mananatili sa bahay pag-asa o sa mga pasilidad ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Doon siya isa sa ilalim sa matinding rehabilitasyon. Magkakaroon dyan ng mga counseling, regular counseling, at patuloy ang pag-aaral habang binabantayan ng mga social workers at psychologists ang batang nakagawa ng mali sa ating lipunan. Okay, so siyempre, dadating yan. Magiging 18 anos yan. So ano mangyayari? Paglipas ng panahon at sumapit at naging 18 anyos na yung bata na yan. Ang gagawin dyan ng gobyerno, magkakaroon po ng parang performance review. No? Ang korte, kasama ang DSWD, pagtungtong niya sa legal na edad na 18. Okay. Gawa tayo ng senaryo. Pagpalagay natin si bata na 18 na anyos na ngayon, no? Ay nagkaroon ng reforma sa kanyang pagkatao. Oops, narangan tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po. Kung sa report ng DSWD, talagang nagbago na si Totoy. No? Nagbago na yung bata at nagsisinahusto. Pwedeng i-dismiss ng judge ang kaso. Okay? So, it's actually a good opportunity on the part of the child. Lalabas siyang laya at walang matagalang criminal record. So, as much as possible, no, binibigyan natin siya ng pagkakataon na magbagong buhay at pagsisihan lahat yung kanyang nagawang kasalanan at muling magsimula, no, para sa magandang kinabukasan. Ito yung scenario 2. Paano kung pasaway pa rin yung bata? Kung matigas pa rin ang ulo ng bata at masyadong seryoso yung krimen, katulad ng homicide or murder, na hindi sapat na ang isang rehabilitation program, yung suspect po, yung bata, ililipat sa regular na kulungan, no? Doon sa adult prison, sa Muntinlupa, para doon bunuin ang natitirang parusa. Dito papasok yung talagang pinagbaksit ng batas. Ayaw mo mag-reforma, makulit ka pa rin, bukas sa Muntinlupa. Okay. So kahit ilipat yan sa toong kulungan, pagdating ng 18 niya, kasi makulit pa rin, may enjoy naman niya yung privilege mitigating circumstance of minority. No? Ibig sabihin, mas mababa po ang taon ng pagkakakulong na ipapataw sa kanya kumpara sa matatanda. At ganito yan, ibabawas din yung mga taon na inilagay niya sa loob ng bahay pag-asa. So kung makikita nyo, dalawa yung senaryo, isang tumino at isang patuloy na makulit na bata. No, delikado pa ganyan. So diretso ka sa kulungan pagdating mo ng 18 anyos. So ang ganda ng batas, di ba? Bigyan ng opportunity yung gusto magbago at pinagsisisihan ng kasalanan. Pero kung yung ayaw magbago at patuloy na nangungulit, punta ka dun sa kulungan ng matatanda. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung administrative liability ng school. Imagine po ninyo mahigit 1,600 ang estudyante sa eskwelahan. Pero kung titignan ninyo, lumalabas dito sa kaso nito, 2 lang ang security guard. Kulang na lang sabihin,
no? Kulang na lang sabitan ng agimatyo or anting-anting yung mga security guards sa dami ng pabantayan nila. So, dito po pumapasok yung concept ng in loco parentis. O sa English, yung in place of a parent. No? In loco parentis concept. Kung titingnan po natin yung Article 218 and 219 ng Family Code of the Philippines, sinasabi po ng batas na ito na habang ang bata ay nasa loob po ng paaralan, yung pamunuan, yung administrative, no? Yung principal, yung mga guro, no? Sila po yung tumatayong magulang ng bata sa loob ng eskwelahan. Nasa jurisdiction nila yung mga bata. So mayroong liability yan, no? Dahil yan, no, sila po ay principally and solidarily liable for damages. Ibig sabihin, may magkakasama silang pananagutan pagdating sa daños perjuicios, sa damages. Hindi yan makakaligtas kasi nangyari ang insidente sa loob ng paaralan na kung saan meron silang in loco parentis. Okay? Di ba? Yung substituted parental authority ito kung tawagin natin. So kapag nagdemanda ng quasi-delict sa ilalim ng Article 2176 o negligence sa mga magulang ng biktima, hindi pwedeng sabihin ng school na, hala, hindi naman namin alam na may dalang baril yung bata na yan, ba't nyo kami sisisihin? Hindi pwede yun. Hindi dahilan yan. Obligasyon po ng paaralan na magpakita ng diligence of a good father of a family. Yung pagkaunti ng guards, yung mga security guards at kawalan ng inspection, malinaw na yan po ay isang kapabayaan ng eskwelahan. Bakit mo pinapasok yung mga bata may dalang baril? May pa-stick-stick ka pa ganyan. Tapos di man pala binubusisi yung ng bata. Okay? Paano yung tita? Yung tita dito ng mga bata, kamag-anak, pulis pala. Sila yung may-ari ng 9mm. Tsaka revolver. No? Sa ilalim po ng ating batas sa Republic Act 10591, yung gun control law, lagot si tita. Hindi lang siya masisisante ngayon sa kanyang serbisyo. Baka siya pa yung makulong dahil sa hindi niya pag-iingat ng kanyang service firearm. Sabi nga ng batas, kung hindi mo kayang itago yung baril mo, huwag mo ipahiram doon sa pamangkin mo. Aba, yan, kita mo, anong nangyari ngayon. Hindi mo tinago ng maigi, no? Hindi mo sinicure sa isang aparador, dapat sinusian mo yan. Ayan, nakuha ng pamangkin mo. Ano nangyari? Nakapinsala sa ibang estudyante. Patay at maraming sugatan na bata. Okay, so pumunta tayo doon sa anggulo ng NBI, tsaka yung grandstanding ng mga politiko. Sino ba dapat na mag-imbestiga dito? Kasi minarinig tayo, mag-iimbestiga na naman ng Senado. Kasi tuwing may ganitong malaking balita, saan mo bukas, sa makalawa, sa isang araw may maghahain na naman ng resolusyon sa Senado para magkaroon ng Senate hearing in aid of legislation. Let's be honest, minsan in aid of law, in aid of re-election. So dapat po nating na ipaglaban na iwanan ng investigasyon is strictly sa National Bureau of Investigation. Sila po yung otoridad dyan o kaya sa Philippine National Police. Huwag doon sa Senado or sa Kongreso. No? Ang dami, sila na mismo nagsasabi, ang daming nakabimbing batas dyan, ang daming gagawin. Tapos singit ang singit kada may mga insidenteng katulad nito, papasok resolution in aid of legislation, imbestigahan. Bakit? Di ba? In aid of legislation, discuss natin. Okay? Alam niyo po doon sa landmark case ni Benson versus Senate Blue Ribbon Committee, alam ko na-discuss natin to sometime last year, no? Dito po nilinaw ng Korte Suprema sa Benson versus Senate Blue Ribbon Committee na ang legislative inquiry po ay hindi pwedeng kapalit ng court trial or criminal investigation. Ang linaw niyan, no? Ganito yan, tingnan nyo. Yung NBI may forensic experts yan. May ballistics tracking yan. May child psychologist para kausapin ng mga traumatized na saksi ng nang merong confidentiality ayon sa batas. Ano meron sa Senado? Ha? Ano meron sa Senado? Yung Senado, merong TV camera. Naka-YouTube live yan, no? YouTube live, Facebook live, no? Pati sa TikTok, no? So, ang Senado ay may TV camera, may YouTube live, may Facebook live, may TikTok live, no? Lahat meron yan. Merong microphone. At syempre, hindi mawala, may politiko doon sa investigation. Hindi naman pwedeng i-cross-examine ng senador ang isang basyong ng bala para magsalita ito eh. At lalong hindi magandang i-televise sa mukha o kwento ng mga minor de edad na saksi dahil labag sa batas yan, no? Protektado ang mga bata pagdating sa mga ganyang usapin. So, tatanungin niyo ako kung di-imbestigahan ng Senado yan, in aid of legislation, ano gagawin natin? Mukhang kailangan merong baguhin sa mga umiiral na batas pagdating dyan sa Juvenile Justice Act na yan. So, ganito po yan, ano? Para sa akin, ito po ay aking personal na opinion, base sa aking pinag-aralan, sa aking profession bilang abogado na rin, no? Sa aking research. No? Ang tamang proseso po dapat ay ganito.
All-nighter ah. Pwede bang mag-breakdown? Hindi! Break time lang! Lucky Me Pancit Canton! Sarap! Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Alright. Ay, dalawang harang pa. Wait lang. Hayaan nyo magtrabaho muna ang NBI sa krimen o kaya hayaan nyo muna magtrabaho ang Philippine National Police. Kapag tapos na ang kanilang official investigation, magkakaroon niya ng official report. Ang maganda, ipadala yung report na yan ng PNP o kaya ng NBI doon sa Senado or sa Kongreso. Ngayon, pag naipadala na yung official report na yun, doon ngayon mag-aaral ang mga senador. Okay? So, may mga katanungan doon na pwedeng sabihin ng NBI or PNP at may mga katanungan at suggestion nga yun. So, isa sa mga katanungan yan, kailangan ba nating taasan ng budget ng Department of Education para sa school security guards? Kasi lumalabas, 1,600 students, dalawa yung security guards, no? Pangalawa, dapat ba nating amyendahan ng gun control law para mas mabigat ang parusa sa mga pabayang mga matatanda, katulad ng mga pulis na mayroong relasyon dito sa mga bata na namarin ng mga estudyante. Di ba? So, parang something like that. Hindi yung kagad in aid of legislation, investigation tayo pagkatapos. Nasasayang yung oras eh. Meron tayong proper authorities para sa bagay yung mga ahensya nating gobyerno na siyang dapat ang nagko-conduct ng investigation. Meron kasing ibang politiko na atat mag-investigate. Sana hindi ka na tumakbong politiko, pumunta ka na lang sa NBI. Okay, Presidente Marcos. Mr. President, gusto ko maging NBI director. Di ba? Okay, summarize natin. Yung 14 years old, diretso yun sa Bahay Pag-asa. Yung 15 years old and one day na merong discernment, ang patunayan may discernment ay lilitisin agad sa family court. Regional trial court sa family court eh. Pero ang parusa ay suspended. At pansamantalang mananatili sa Bahay Pag-asa hanggang maging 18 anyos siya bago mag-final review ang judge na nag-try ng kaso niya. Okay? Ngayon, yung school administrators ay pwedeng pagbayarin ng milyong-milyong danyos perwisyon dahil sa kapabayaan sa security ng campus. At may tawag na ahente. Okay. At ang mga senador ay dapat munang manood sa tabi. At hayaan ang NBI ang siyang magsagawa ng forensic probe bago sila gumawa o mag-amyenda ng batas at para wag masayang ang oras sa pag-iimbestiga. Pwede ka namang mag-amyendahan o i-revisa mo yung batas after the NBI or the PNP submitted its report of investigation. Pasa mo sa legal team mo, tapos pag-aralan nyo. Tahimik, silent worker ka ngayon, di ba? But that is a very effective and efficient way of revising or amending the law in aid of legislation. Huwag po natin gawing teleserye ang batas. Huwag po natin gawing instrumento ito, no? Itong mga ganitong klaseng pagkakataon. Napapalabasin natin, investigation in aid of legislation, pero investigation in aid of re-election. Tandaan niyo po ito, lalong-lalo na sa 2027, kalagitnaan, o pag-umpisa ng 2027 hanggang kalagitnaan at patapos ng 2027, asahan niyo po yan. Maraming magaganap dyan na investigation in aid of, not of legislation, but in aid of re-election. Okay guys, dismiss tayo at mag-review kayo para sa isang quiz bukas. Ay, sorry. Nakapatay yung mic natin. Salamat, Attorney Rene Bueno, sa bago na naman nating natutunan, especially dito sa minor de edad. Ano ang mga dapat na mga proseso sa batas ang kanilang haharapin dito. Alright, so next topic tayo. Shoutout sa mga bagong patok. Siyempre dyan si DC Cartas, si Mark Bon Jovi, Elican Del Carmen, si Jam Dilo, shoutout, Kabsat, sino pa ba? Rhino Canese, Allen Valencia, at saka sa lahat, shoutout sa inyo. Alright, subtopic ulit tayo. Last two subtopic. Sabi muna natin saglit. Mamaya na yung batik. Unahin natin si Kernel, nandiyan eh.